crash site na ito, tila walang bubuhanin ang trahedya. At ito ang imaheng nagpapahirap para sa mga naulilang tanggapin ang sinapit ng 4 na biktima ng trahedya. Matagal ba bago siya namatay? Paano? 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 Hindi ko alam na lang sa akin paano. Namatay yung grabe ko. Pagdating sa Punerarya, Pilipinas, naging kulang desperado sa paghahanap ng kasagutan si Rachel kung paano bumagsak ang eroplano na pumatay sa kanyang ama na si Captain Benjamin Baculpo. Binuntunan niya rin ng sisi ang kumpanya na nagpapatakbo ng eroplano. I knew from the start that it's going to be a bad flight because 53 was used like 1930s pa. I don't know. It's not supposed to fly Nanghina naman si Arthur Ginaya nang makumpirma na isa sa 4 na patay ang kapatid at airport mechanic na si Richard. Tapos Victoria sinasabi, sabi ko, hindi naman Victoria ang ano nila. Ang kumpanya nila pag di bumalik. Kasi tao yun. Kahit sino mong sabi, basta tao yun. Kasi matapos at tao yan. Pag-isip niya sa sarili ng anak buhay niya, parang kapag-aral yan. Pag napagkatapos yan. Kasi kaya ko, parang nakatapos yan. Ayon sa PNP, matindi ang pagkakasunog sa mga labi ng mga biktima. Ito kasi yung magkabalik ko nun, hindi ko balik ko nun yung magkabalik ko nun. Konsolasyon na lang nila na nakilala na ang kanilang mga mahal sa buhay para mabigyan ng desenteng burol at budin. Alex, ayon sa mga otoridad, hanggang ngayong gabi ay wala pang dumadalaw ng mga representatives mula sa Victoria Air. Pero magdamagan ang pagbabantay ng Bureau of Fire Protection dahil bukas babalik ang mga investigador para ipagpatuloy ang pagsisiyasat upang matukoy kung ano talaga ang pinagmulan ng trahedya nito. Alex? Maraming salamat, Jan Alindogan. Engine trouble o problema sa makina ang tinitingnan dahilan ngayon sa pagbagsak at pagkakasulog ng eroplano ng Victoria Air kanina. Nagpapatrol, Gretchen Malalay. Pasado alas 12 ng tanghali na mag-take off ang DC-3 Victoria Air Cargo sa runway 13 ng Manila International Airport na patungo sana sa Puerto Princesa, Palawan. Pero ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, ilang minuto pa lang sa impapawid ang eroplano. Itinawag na ng piloto sa Air Control Tower ng Manila Domestic Airport na kailangan itong bumalik dahil sa problemang teknikal. And the pilot further requested that they land runway 06. Patuloy ang pag-uusap ng operator ng tower at piloto ng eroplano habang pabalito sa Nilya. Hindi raw humingi ng ground assistance ang piloto. Kaya hindi na pinahinto ang iba pang eroplano sa pag-take off at pag-landing sa katabing mga runway. The plane was observed by tower approaching the airport already, and it was continuously descending at a very low level until they saw a billows of smoke at the vicinity of the platform. Sa sumunod na eksena, bumagsak na ang eroplano sa barangay Aldanan sa Las Piñas o halos 3 kilometro ang layo mula sa Nilya. 19 pa ang order ng DC-3, pero pwede man daw itong paliparin basta regular lang ang maintenance check. Sa katunayan, nakapasa rin daw ang Victoria Air sa taunang pagpaparehistro. It carries a valid certificate of airworthiness, which means current siya. Kasi hindi naman paliliparin yan kung hindi current. Maliban naman sa pagsusuri ng issue ng mechanical error, isilipin din kung may naging pagkakamali ang piloto. Kaya nagdisuta ang paglipad sa trahedya. Gretchen Malalas, Patrol ng Pilipino. At susunod,